Ito, pakinggan natin yung isa pang tarantado general. Patungkol dyan. Kasi yung mga namatay, 11 daw yun, mga nagre-research daw. Tanginan nyo, nagre-research. Gago lahat na nagre-research ngayon sa internet na. Sa kayo lang naman na nagre-research sa bundok. Alagaan nyo yung mga anak ninyo, ha. Kasi nga, sa panahon ni Bongbong, lahat ng mga ginawa ni Pangulong Duterte para mapigilan itong mga insurhensya, panahon ni Bongbong, nasira lahat. Lahat. Pati yung mga kabataan, mga anak ninyo, ingatan ninyo. Dahil salot talaga si Bongbong, sisirain talaga nila ang Pilipinas, pati ang pamilyang Pilipino. Mantakin mo, nagre-research daw, may baril. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, yung sa aming mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? Unang-una sa lahat, may barilan doon. Ba't nandun sila? Ang layo-layo na eskwelahan nila. Yung eskwelahan nila nasa Diliman. Putang ina, paano kayo napunta sa Bacolod? Hindi naman isang sakay lang yan. Ano yan, nagkamali kayo? Sumakay kayo sa jeep, pagbaba nyo Bacolod na? Ano yung gagawin pa nitong yuping tanga yung mga Pilipino? Ba't ba kasi tinatawag na corn beef? Kasi dami nagtatanong, bakit ba corn beef, corn beef? Kasi di ba sigaw-sigaw sila, makibaka. Wag matakot, corn beef, di ba? Kaya yun, makibaka. On the other hand, kapag nasa bundok na sila, yung pagiging corn beef nila sa baba, magiging corn beef din sila sa loob. Bakit? Ayan, pag tinamaan ka ng napakaraming bala, putang ina, para kang corn beef. Pag nasabugan ka ng landmine, putya, para kang corn beef na tosino. Kaya ang tawag sa kanila corn beef. Kaya nga, dahil magaling mag-produce ng corn beef yung UP, tawagin na natin silang University of the Philippines Corn Beef. Dapat yung nila, hindi na Fighting Maroons eh. Dapat UP Fighting Corn Beef. Ganun yung pangalan ng corn beef. Pero corn beef P. UP Fighting Corn Beef. Dapat ganun na yung pangalan ng kanilang UAAP team. Total, palaban naman kayo eh. Kaya tinawag na corn beef yan. Inis na inis sila pag tinatawag mo silang corn beef. Putang ina yan. Kung ano-ano ang tinatawag nyo sa mga Duterte, DD shit, kung ano-anong sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, na sana mamatay na, sana ganito, huli mo na yan, bring him bones. Pero pag kayo namatay, tas pinagtatawanan kayo, galit na galit kayo. Bakit pa kayo nagagalit? Dahil nauna kayo namatay kaysa kay Duterte? Tangin na nyo eh. Kung di ba kayo mga bobo eh. Sarap-sarap mabuhay sa mundo. Putsang inang yan. Pati problema nang hindi nyo naman dapat pinoproblema eh. Yan, corn beef kayo ngayon. So, unlike dun sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin yung kanyang mga magulang. Sinundo pa siya ng kanyang mga magulang, and she was brought back to the United States. So, ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start firing against our government... Ayan yun. Yun yung ginawa ni Pangulong Duterte. Alam mo din pala yung Browner, tarantado ka eh. Bakit pinayagan mo si Pangulong Duterte mapunta sa ICC? Sabi ni Browner, once you fight, yung mga authorities natin, will defend themselves by firing back. Pagka nanlaban ka, yari ka. Hindi ba lahat yung mga namatay ng war on drugs nanlaban? Bakit sa inyo pwede? Kay Pangulong Duterte, hindi. Walang hiya kayo ha. Ginagamit nyo ngayon yung sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi tayo papayag na pulis ang mamatay. Hindi rin kami papayag mga sundalo na mamatay. Ang mamamatay, rebelde. Di ba? Ganyan din ang ginagawa. Kung ano yung ginagawa ng mga dilawan tae ngayon sa pagkukundina sa AFP, ganyan na ganyan din yung ginawa nila sa PNP. Dahil yung PNP sa AFP, ang pinapatay nila, ang kainkwentro nila, terorista. Yung mga pulis, ang kainkwentro nila, mga kriminal na mga na nagdodroga. Parehas na gera yan, parehas na na laban yan. Na pag nakita mo bumunot, puputokan ka, uunahan mo. Ganun din sa sundalo, ganun din sa pulis. So yung mga nangyaring pagpatay or kamatayan nung panahon ng war on drugs, dahil yun sa pagtatanggol sa sarili, na yun din ang sinasabi ng mga militar ngayon. Di ba? Kasi kayo, ang hilig nyong kumampi sa komunista. Komunista lang naman ang nagagalit dun sa pagkamatay ng mga namatay sa war on drugs ni Pangulong Duterte, di naman ordinaryong Pilipino. Di ba? Mga terorista rin naman. Ganun din. Kung ano yung laban sa ground, sa mga adik, ganyan din yung laban sa bundok, sa mga NPA. At parehas, ang common denominator, ang nagrereklamo, mga makakaliwa. Happy kayo? Forces then. You are a combatant and
of course, no? Kasama ka sa maaaring maging casualties. Before nangyari po ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros. Not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay ng mga civilian na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyes, Commander of Viscom, no? And the other units, yung ating Army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin. We have escalated, intensified our operations to run against the New People's Army. Dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no? That those are human rights violations, including the New People's Army who have been killing innocent civilians. Dapat silang imbestigahan. Tayo, we were doing a legitimate operation. The armed forces is doing a legitimate operation. We were operating within the bounds of law. So, we are open. Kung imbestigahan tayo ng CHR, yes, we will cooperate. We will... Oh, di ba? Oh, kaya yung mga anak ninyo, ingatan nyo ha. Huwag ninyong paakyat sa bundok yung mga anak ninyo. Oh, kung pwede lang, marami naman universities dyan. Oh, UP, pag nag-aaral yung mga bata dyan, magiging corn beef pa yan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga